Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu at magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ating tatalakayin ang sinasabing SWOT na pagsusuri. Ang SWOT na pagsusuri ay pamamaraan na makatutulong upang maunawaan ng isang mag-aaral ang kalakasan, kahinaan, pagkakataon at banta na kinakaharap ng isang proyekto o ng isang negosyo na maaaring makaapekto sa ating negosyo o sa ating proyekto. Ang SWOT ay isang malaking tulong sa pagbuo ng mga estratehiya at desisyon sa iba't ibang larangan tulad ng pagpapatayo ng negosyo, sa ating edukasyon at sa ating personal na pag-unlad. Sa SWOT na pagsusuri, ang kalakasan ay tumutukoy sa mga positibong katangian o kahusayan ng isang individual, grupo o organisasyon. Ito ay ang mga aspeto na nagbibigay ng kompetitibong kalamangan o nagpapalakas sa kanila. Ang kahinaan naman ay tumutukoy sa mga negatibong katangian o limitasyon ng isang individual, grupo o organisasyon. Ito ay ang mga aspeto na maaaring maging hadlang o magdulot ng kahinaan sa kanilang mga layunin o pagpapatakbo ng negosyo. Ang pagkakataon ay tumutukoy sa mga posibilidad na sitwasyon na maaaring magdulot ng positibong epekto sa isang individual, grupo o organisasyon. Ito ay mga aspeto na maaaring maging oportunidad para sa kanila upang makamit ang kanilang mga layunin o magkaroon ng pag-unlad. Ang banta naman ay tumutukoy sa mga panganib o mga salik na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa isang individual, grupo o organisasyon. Ito ay mga aspeto na maaaring magdulot ng panganib o hadlang sa kanilang mga layunin o operasyon. Narito ang ilan sa mga kabutihan ng paggamit ng SWOT na pagsusuri. Number 1, pagtuklas ng mga bagong solusyon sa suliranin. Number 2, pagtuklas sa mga balakid na makatutulong upang bawasan o limitahan ang mga layunin ng pag-aaral. Number 3, pagpapasya sa direksyon na kung saan sila ay magiging higit na epektibo. Number 4, paraan ito upang magkaroon ng palitang puro o brainstorming sa mga nagsasagawa ng pag-aaral. Number 5, mapapataas ang antas ng kredibilidad ng interpretasyon na siyang gagamitin sa presentasyon ng mga nagsasagawa ng pag-aaral. Number 6, makatutulong ito upang malaman kung ang isang layunin ay kayang matamo batay sa itinakdang oras at kakayahan ng organisasyon o samahan. Number 7, makatutulong ito sa mga organisasyon o samahan upang sila ay magkaroon ng vision para sa isang praktikal at epesyenteng output na may pagpapahalaga sa lahat ng kanilang potensyal. Populasyon ng pag-aaral ay tumutukoy sa eksaktong bilang ng responde na isasangkot sa pag-aaral. Ang sinasabing responde ay yung mga taong kinukuhanan ng datos at pagsusuri ng mga mananaliksik upang maipakita ang mga resulta at makapagbigay ng konklusyon. Sila ay tinuturing na primary source of information na ginagamit ng mga mananaliksik sa kanilang pananaliksik. Sa pagkuha ng sample sa pananaliksik ay ang proseso ng pagpili ng mga individual o grupo ng mga individual na kinakatawan ng populasyon na nais pag-aralan. Ito ay ginagawa upang masiguro na ang mga resulta ng pananaliksik ay maaaring magpakita ng mga katangiang pangkalahatan ng populasyon. May dalawang uri ng pagkuha ng sample. Una is ang probabilidad na paraan ng pagkuha ng sample o probability sampling. Sa ganitong uri ng pagkuha ng sample, ang bawat miyembro ng populasyon ay mayroong pantay na tsansa na mapili upang bahagi ng sample. Ang non-probability sampling ay isang paraan ng pagkuha ng mga respondent sa pananaliksik na hindi nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng membro ng populasyon na pag-aaralan. Hindi maaaring matiyak ang representatibidad ng mga resulta ng non-probability sampling, ngunit maaaring ito ay mas praktikal at mas mabilis na paraan ng pagkuha ng datos sa ilang sitwasyon. Ito ang ilan lamang sa mga uri ng pamamaraan sa ilalim ng pamamarang random sampling. Number 1, simple random sampling.
Isang epektibong paraan ng pagkuha ng sample na may mababang bias. Ito ay ginagamit sa iba't ibang larangan ng pananaliksik upang makuha ang mga representatibong datos mula sa populasyon na pag-aaralan. Number 2, ang stratified proportional sampling. Isang epektibong paraan ng pagkuha ng sample na nagbibigay ng representatibong datos mula sa bawat grupo ng populasyon. Ito ay ginagamit sa pananaliksik upang masiguro ang representatibidad at pagiging balanse ng sample. Number 3, ang systematic random sampling, isang paraan ng pagkuha ng mga respondente sa pananaliksik kung saan ang mga individual sa populasyon ay pinipili batay sa isang sistemang pagkakasunod-sunod. Ito ay mas praktikal kaysa sa simple random sampling dahil hindi na kailangan gawin ang random na pagpili para sa bawat individual sa populasyon. Ito ay mas mabilis at mas madaling ma-implement o maisagawa. Number 4, cluster sampling. Ito ay isang paraan ng pagkuha ng mga respondente sa pananaliksik kung saan ang populasyon ay hinahati sa mga cluster o grupo. Ang mga cluster na ito ang napipili upang maging bahagi ng sample. Sa cluster sampling ay maaaring maging natural na grupo tulad ng mga barangay, eskwelahan, o komunidad. Ang mga cluster ay napipili gamit ang random sampling o iba pang pamamaraan. Sa halip na piliin ang mga individual sa bawat cluster, ang lahat ng miyembro ng napiling cluster ay kasama sa sample. Number 5, ang multi-stage sampling technique ay isang paraan na pagkuha ng mga respondente sa pananaliksik na mayroong mga sunod-sunod na hakbang o yugto. Sa bawat yugto, ang isang subset ng populasyon ay napipili gamit ang iba't ibang pamamaraan ng sampling. Ito ay ginagamit upang mabawasan ang gastos at oras na nauugnay sa pagkuha ng representatibong sample mula sa malalaking populasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng sunod-sunod na yugto ng sampling, mas madaling mapili ang mga respondente na kumakatawan sa buong populasyon ng pag-aaral. Narito ang ilan sa mga pamamaraan ng pagkuha ng sample sa non-random sampling. Number 1, ang convenience sampling. Ito ay isang paraan ng pagkuha ng mga respondente na napipili batay sa kanilang kahandaan o kagustuhan na maging bahagi ng pag-aaral. Halimbawa, maaaring pumili ng mga individual na nasa paligid ng isang paaralan, opisina o lugar na madaling maabot. Ang mga respondente na napipili ay hindi napili gamit ang random na pamamaraan, kaya't hindi maaaring matiyak na ang sample ay representatibo sa buong populasyon. Number 2, ang accidental sampling na kilala rin bilang grab sampling o haphazard sampling. Ito ay isang paraan ng pagkuha ng mga respondente sa pananaliksik kung saan ang mga individual na nadiskubre o natagpuan sa isang partikular na oras at lugar ay napipili upang maging bahagi ng sample. Halimbawa, maaaring pumili ng mga individual na naroroon sa isang tiyempo o lugar tulad ng mga taong naglalakad sa kalsada o mga taong nasa isang mall. Number 3, purposive sampling na kilala rin bilang judgmental sampling o subjective sampling. Ito ay isang paraan ng pagkuha ng mga respondente na napipili batay sa kanilang kakayahan na magbigay ng mahalagang impormasyon o pananaw na may kaugnayan sa layunin ng pananaliksik. Ang mga respondente ay pinipili ng mananaliksik batay sa kanilang kaalaman, karanasan, espesyalisasyon o iba pang mga katangian na may kaugnayan sa pag-aaral. Number 4, ang pinakahuli ay ang snowball sampling na kilala rin bilang referral sampling. Ito ay isang paraan ng pagkuha ng mga respondente na napipili ay hindi napili gamit ang random na pamamaraan, kundi batay sa mga koneksyon o relasyon ng mga unang respondente. Ang mga unang respondente ay nagbibigay ng mga referral o rekomendasyon sa iba pang mga individual na maaaring magkaroon ng kahalintulad na karanasan o katangian na may kaugnayan sa pag-aaral. Binigyan ni Best 1981 ng klasifikasyon ang mga instrumento sa pangangalap ng datos sa 4 na kategorya. Number 1, ang obserbasyon.
Ang obserbasyon ay mga impormasyon o datos na nakokolekta o nakukuha mula sa pag-aaral o pagsasaliksik ng isang tiyak na paksa. Ang mga obserbasyon ay maaaring manggaling sa mga eksperimento, pagsusuri ng datos, pag-oobserba o iba pang mga pamamaraan ng pananaliksik. Number 2, ang panayam. Ang panayam ay isang proseso ng pag-uusap kung saan ang mga katanungan ay binibigay sa mga individual o grupo ng mga tao upang mangolekta ng impormasyon. Ito ay isang direktang paraan ng pagkuha ng datos at pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa mga karanasan, paniniwala at perspektiba ng mga respondente. Number 3 ay ang hubog ng pagtatanong o inquiry form. Ito ay isang uri ng pananaliksik na gumagamit ng mga tanong na nakasulat na ibinibigay sa mga respondente. Ito ay isang paraan ng pagkuha ng datos na hindi direktang pag-uusap sa mga individual. Ang mga tanong sa inquiry form ay maaaring maging formal o di formal depende sa layunin ng pananaliksik. Ang panghuli ay ang pagsusulit o inventaryong psychological test and intervention. Ito ay isang pamamaraan na ginagamit upang masukat ang mga pisikal, kognitibo, emosyonal at behavioral na katangian ng isang individual. Ito ay maaaring gamitin upang masuri ang mga kakayahan, personalidad, kahusayan sa trabaho o iba pang mga aspeto ng isang individual. Narito ang ilan sa mga klasifikasyon ng obserbasyon. Number 1, ang naturalistikong obserbasyon. Ito ay isang paraan ng pag-oobserba na nangyayari sa natural na kapaligiran o tunay na sitwasyon. Ito ay nagbibigay ng mga totoong pangyayari at karanasan na nagaganap sa loob ng natural na konteksto. Number 2 ay ang obserbasyon na may intervention. Ito ay isang uri ng obserbasyon kung saan may ginagawang pagbabago o intervention sa isang sitwasyon upang obserbahan ang epekto nito. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa epekto ng mga intervention o pagbabago sa isang sitwasyon o kondisyon. Number 3 ay ang obserbasyon na pagkukunwari. Ito ay isang pamamaraan kung saan ang mananaliksik ay nagkukunwaring bahagi ng sitwasyon o grupo na kanyang inoobserba. Ito ay nagbibigay ng mga impormasyon na maaaring hindi maganap o makuha sa isang totoong sitwasyon. Number 4 ay ang obserbasyon na may halong pagkukunwari. Ito ay isang kombinasyon ng totoong obserbasyon at pagkukunwari. Ito ay may halong pagkukunwari na nagbibigay ng mga impormasyon na maaaring hindi maganap sa isang sitwasyon, ngunit may ilang paggabay o kontrol mula sa mananaliksik upang makakuha ng mga datos na kailangan para sa pag-aaral. Sa focus group discussion o FGD ay isang pamamaraan sa pananaliksik na naglalayong mangolekta ng datos mula sa isang maliit na grupo ng mga individual na nagbibigay ng kanilang mga opinyon, pananaw at karanasan tungkol sa isang partikular na paksa o isyu. Sa FGD, ang mga membro ng grupo ay inaanyayahang magbahagi ng kanilang mga saloobin at magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa mga isyong nauugnay sa paksang pinag-aaralan. Ang focus group discussion ay makikita sa iba't iba nitong anyo katulad ng mga sumusunod. Number 1 ay ang two-way focus group. Ang papel ng mga membro ng grupo ay hindi lamang ang pagbibigay ng kanilang mga opinyon at pananaw, ngunit sila rin ay kinakailangang makinig at magbigay ng tugon sa mga iba pang membro ng grupo. Ito ay nagbibigay ng oportunidad para sa aktibong pag-uusap at nagpapalitan ng mga ideya at karanasan sa pagitan ng mga respondente. Number 2 ay ang dual moderator focus group. Ito ay may dalawang moderator na nagpapatakbo ng talakayan. Ang mga moderator ay may mga papel na nagkakasalungatan o nagpapalitan ng mga tanong at paggabay sa talakayan. Ang papel ng dual moderator ay nagbibigay ng iba't ibang perspektibo, pagpapalawak ng diskusyon at pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng mga pananaw ng mga respondente. Number 3 ay ang dwelling moderator focus group. Dito, ang mga moderator ay naglalaban o nagtatalo sa mga isyu o pananaw na pinag-uusapan. Ang papel ng dwelling moderator ay nagbibigay ng magkaibang pananaw at maghikayat ng mas malalim na talakayan at pagpapalitan ng mga ideya.
Ito ay maaaring gamitin upang mapalawak ang perspektibo ng mga respondente at magtulak sa kanila na mag-isip ng mas malalim. Number 4 ay ang Respondent Moderator Focus Group. Dito, ang isa sa mga respondente ay itinatalaga bilang moderator ng talakayan. Ang papel ng respondent moderator ay maging tagapamahala ng talakayan, magtakda ng mga tanong at maging tagapag-organisa ng talakayan. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga respondente na maging aktibo sa proseso ng pananaliksik at magkaroon ng kontrol sa pag-uusap. Ang panghuli ay ang mini focus group. Ito ay isang mas maliit na grupo ng mga respondente na nagpapahintulot sa mas intimate at malalimang talakayan. Ang papel ng mini focus group ay magbigay ng mas malalim na pag-unawa at pananaw sa isang partikular na isyu o paksa. Ito ay maaaring maging mas mabilis at mas espesyalisado kaysa sa regular na FGD. Upang makabuo ng isang kinakailangang resulta ng pag-aaral gamit ang FGD, maaaring gamitin ang mga sumusunod. Number 1, pagtukoy sa uri ng respondente na kailangan sa pag-aaral. Number 2, pagpili ng tagapamagitan o moderator para sa talakayan. Number 3, pagbuo ng mga gabay na katanungan at pamamaraan sa pagtatala ng mga kasagutan ng mga respondente. Number 4, pagsasanay para sa mga tagapamagitan at pretest para sa instrumento na gagamitin sa talakayan. Number 5, pagsasagawa ng FGD. At ang panghuli, number 6, transcription, pagsusuri at pagbibigay ng interpretasyon sa mga datos na makakalapuhat sa talakayan. Ano nga ba ang sinasabing talatanungan sa focus group discussion? Ang talatanungan sa focus group discussion ay binubuo ng mga tanong na ginagamit upang gabayan ang talakayan at mangolekta ng impormasyon mula sa mga respondente. Ang mga tanong na ito ay naglalayong malalimang maunawaan ang mga pananaw, karanasan at opinyon ng mga miyembro ng grupo tungkol sa isang partikular na paksa o isyu. Halimbawa ng mga tanong: ano ang inyong mga opinyon at karanasan tungkol sa kakulangan ng supply ng tubig sa mga mag-aaral ng Jamiat Cotabato and Institute of Technology Incorporated? Yun ang isa sa mga halimbawa ng talatanungan na kailangan ito'y pangkalahatang tanong na nag-uudyok sa mga respondente na ibahagi ang kanilang mga saloobin at karanasan tungkol sa paksa, sa iyong paksa. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa inyong lahat.